bakit ko ipaglalaban na si Kristo ay Diyos? Siyempre, anak ng Diyos yan Pag anak ng kalabaw, kalabaw. Pag anak ng pusa, pusa. Pag anak ng tao, tao. Anak ng Diyos yan. Tao? Ano ka ba naman? Awit 2:7. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ano pa? Hebreo 1:5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Ano ka ba naman? Anak ng Diyos, siyempre Diyos. Ano daw? Itong mahirap sa atin magmamarunong pa tayo, wala na nga tayong alam, magmamarunong pa tayo. Akalain mo ikumpara ang Diyos sa kalabaw at sa tao. Kasi daw ang kalabaw, pag nanganak, dapat kalabaw. At ang tao, pag nanganak ay tao. Sa kapag ka tinawag kang anak ng Diyos, ay matik na Diyos ka rin. Una mong dapat alamin, ano bang ibig sabihin ng title na anak ng Diyos? What does Son of God mean? Una mong dapat maunawaan, ang Diyos hindi nanganganak. So kapag ka tinawag kang anak ng Diyos, hindi ibig sabihin na literal ka o biological ka anak ng Diyos. Ang title na anak ng Diyos ay walang kinalaman sa nature, kundi may kinalaman sa authority. Sa madaling salita, ang anak ng Diyos ay hari na pinili ng Diyos para irepresenta ang Diyos na nasa langit. Ang nakakatawa pa kasi kinote mo yung dalawang verses na literal na kumukontra sa iyong interpretasyon. Una, yung 2 Samuel 7:14, kung saan pinangako ng Diyos kay David na isa sa mga anak niya sa hinaharap ay magiging masunurin sa kanya, at dahil doon tatawagin siyang anak ng Diyos. So let me emphasize it again. Anak ni David ay tatawaging anak ng Diyos. So pinapakita rito na tao siya, nanggaling kay Adan, nanggaling kay Jesse, nanggaling kay David. Ang taong ito ay magiging masunurin, at dahil sa pagiging masunurin niya, tatawagin siyang anak ng Diyos ng Ama. Ang mga patunay nito ay ang Philippians 2:8-11, kung saan sinabi na because of his obedience up to his death, he was exalted and he was given the highest name in heaven, on earth, and under the earth. That's authority. He became the Son of God. Naging anak siya ng Diyos dahil sa kanyang pagiging masunurin hanggang sa kanyang kamatayan. Hebrews 2:9, ang sabi doon, he was crowned with glory because he suffered death. Ang kanyang death ay may kinalaman sa kanyang pagiging masunurin sa Ama. Again, tumutukoy sa authority, walang kinalaman sa nature, sa kanyang pagkatao, kundi sa kanyang authority. Kaya nga sabi, he was crowned with glory. Naging hari siya dahil sa kanyang kamatayan. Isa pang verse na kinote niya na literal na kumukontra sa kanya ay ang Hebreo 1:5, na nagsasabing, to which of the angels did God ever say, you are my son? Na malinaw na hindi niya naiintindihan kung ano ibig sabihin. Kung babasahin mo yung verse niyan before, Hebreo 1:4, ang sabi doon, he became greater than angels. So at one point, naging mas mataas siya sa mga anghel. Before that, hindi siya mas mataas sa mga anghel. At kailan nangyari yun? Kung natatandaan yung sinabi ko kanina, Hebreo 2:9, he was crowned with glory because he suffered death. Philippians 2:8, he was exalted and he was given the highest name in heaven and earth and under the earth because of his obedience up to his death. So nung namatay siya, naging mas mataas siya sa mga hari kasi nga binigay sa kanyang titulo na Son of God, meaning hari ng lahat ng mga nilikha ng Diyos sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. Yan ang totoong definition ng Son of God. Walang kinalaman sa pagkatao, walang kinalaman sa nature, may kinalaman sa authority. Kaya mapapasa natin sa Romano 1:4, he was declared Son of God in power, not in nature, according to the holiness of the Spirit, by the power of resurrection. Malinaw pa sa sikat ng araw na ang Son of God o anak ng Diyos ay walang kinalaman sa kanyang nature o pagkatao o pagka-Diyos, kundi sa authority, sa kapangyarihan na ibinigay sa kanya after niyang mamatay, after niya maging masunurin sa lahat ng kautusan ng Diyos, kasama na ang kanyang kamatayan. Anak ng Diyos, siyempre Diyos.